Yes po. Mas maganda yung online, 'di ba? Kasi nata-track natin kung ano yung status na ng application natin. So once again, good evening everyone. So this will be my last day in lecturing for this month. So by the first day of June naman yun no yung finalization natin sa investigation, no. So hindi naman ganoon kadami yung yung lumalabas sa investigation, sa fire investigation during your exam. In fact, nasa 15% lang yata ng total na items na iti-take ninyo. So sa fire investigation nasa 15% lang. So by June 1, maybe we will discuss no the rationalization na lang siguro. Okay sir, first and last exam. So hopefully last exam mo na talaga ngayon sir kasi papasa ka na this year. At least si sir hindi nawawala ng pag-asa 'no, 'di gaya ng iba 'di ba, na sobrang daling malamoral. Ganyan kasi talaga 'no, kahit kami na nasa serbisyo na dati, dumaan din kami diyan sa mga, kaba niyo during exams, during application 'no. So, may mantra lang talaga ako dati 'no, na sinasabi ko talaga sa sarili ko as motivation na kung para sa akin talaga 'no. May kanya-kanya kasing paraan si Lord on how for us to achieve our different kind of dreams. So maybe if hindi man 'yan ibigay sa'yo baka may ibang plano si Lord sa'yo, 'di ba? Yes, papasa kayong lahat 'no, thy will be done. Papasa 'yan. Basta kapag nasa class lang kayo papasa kayo, 'di ba? Pero still, gaya nga ng sinabi namin, ah, nile-lecture namin lahat, binibigay namin lahat sa inyo, yung mga different, sinabi natin probables on for the upcoming exam, 'no. Yung lahat walang saysayan kung hindi magsa-start 'yan sa sarili ninyo. So dapat you should, mold yourself first, 'no, para at least tawag dito, ma-absorb niyo yung achievements niyo, yung milestones niyo. Yes, laban lang talaga tayo. Kaya 'yan. So hopefully 'no, yung mga taga-R10 'no, kapag nakapasa, kita-kita tayo during your application. Examan niyo na lahat, basta lang magka-eligibility. Sir, ano kaya mga disqualification sa recruitment? Marami. Mostly nasa medical phases. Mostly talaga nasa medical phases.
Kaya kailangan alagaan niyo kailangan alagaan niyo yung sarili niyo nang hindi kayo maano. Okay, let's start na siguro. Nasa 73 na naman tayo. Okay, let's start, no. So, once again, good evening everyone, no. So, once again, I'm Fire Officer 1 Dean Mark Osalido po, from the Region 10. No, isa po akong bisdak, Bisayang dako. No, kaya medyo nauutal ako when it comes sa pag-tatagalog. Kaya please bear with me na lang po, ano. Sorry. Sorry kung medyo hindi niyo ako maiintindihan kasi hindi po talaga ako gano'n ka fluent when it comes to speaking Tagalog po, no. Sige. No, so as what you've seen on your screens, no, so we were lecturing today about the standard operating procedure on fire investigation. So yung Bible natin o yung reference natin is under the Bureau of Fire Protection Standard Operating Procedures, no? BFP SOP number 2023-001. No, last exam kasi yung last kasi yung inamend ni 2023 is si 2008 yata. 2008 na version ng SOP IID. No, so ano nga ba si SOP IID? So when you say IID, it means that Intelligence and Investigation Division, no? So hindi lang ang pag-aapula ng apoy gamit ang hose at tubig, no, ang trabaho ng isang bombero. So kalahati lamang ng kabuuang mandato ng BFP yung pag-aapula ng apoy, ganun. So ang natitirang kalahati na siyang madalas magiging mitsa ng hustisya at kaligtasan ng publiko, no? Kasi ang paghahanap sa katotohanan sa likod ng mga abo at guho. So ang nakikita ninyo sa ating unang slide ay ang BFP Standard Operating Procedures. So number IID 2023-01. So ito yung pinakabagong operational Bible na nagpapatakbo sa Intelligence and Investigation Division ng BFP, no? So bakit ito napakahalaga para sa inyong 2026 Fire Officer exam? Kasi nung mga nakaraang taon, ang BFP ay sumusunod sa lumang investigation guidelines na binubuo pa nung 2008 na version, no? So subalit sa pagpasok ng modernong teknolohiya, mga bagong modus ng mga arsonists, at mga mas mataas na standard sa forensic science, ipinanganak at binuo itong si BFP SOP IID 2023-001. So ang circular na ito ay formal na nag-streamline at nag-ayos ng ating jurisdictional escalation ladder. So upang wala nang maging ang tawag ito, ugaling banggaan ng mga opisina kung sino nga ba ang dapat humawak sa isang particular na sunog, no? Mula sa pinaka mababang municipal fire station hanggang sa tuktok ng ating national headquarters. So higit sa lahat, itong SOP na ito ang naglalatag ng mga permanenteng deadlines para sa pagsusumite ng mga ulat at nagpatibay sa ating legal at scientific mandates. So bilang mga nagnanais someday na maging isang ganap na fire officers, so ang dokumentong ito ay magdidikta kung paano ninyo poprotektahan ang isang active crime scene or ang isang active fire scene. So paano kayo legal na kukuha ng sworn statement mula sa mga witnesses natin at kung paano ninyo matutukoy kung ang isang insidente ay isang trahedyang aksidente ba or intentional. So kaya naman, plastang law, buksan ninyo ang mga isipan and mag-focus. Bakit? Dahil ang bawat operational standard na nakapaloob dito ay hindi lang basta guideline sa trabaho. No, ito ay ang mga sigurong puntos na inyong aanihin sa darating na exam.
Okay. Let's start. Okay, first slide. So as what you've seen in your screen sa slides, no? Nakikita ninyo ang nagsisilbing roadmap natin, no? So ang limang pangunahing haligi ng ating fire arson investigation operations. So it is important na ma-internalize ninyo ang bawat isa sa mga components na ito. So dahil ito ang kabuuan nating workflow pagdating sa investigasyon ng sunog. So bale, ito yung mga roadmaps na ile-lecture natin ngayong gabi. So sa unang bahagi, makikita ninyo ang general provisions. No, dito, nakasaad ang mga basic rules, definitions, at ang lawak ng ating mandato bilang magiging isang bumbero someday somehow. No? So sa susunod ay ang investigative authority na siyang nagtatakda kung sinong opisina ang may say or primary jurisdictions sa isang kaso. No? So mula sa municipal level hanggang sa national headquarters. So pangatlo, ang ating receipt of assignment, no? Kung saan tumutukoy ito sa formal na proseso kung paano na itatalaga ang isang investigator sa isang particular na insidente, no? Kadalasan sa pamamagitan ng isang mission order, no? We will discuss that one later on. At ang pang-apat ay ang duties of fire arson investigator kung saan idinitalye ang inyong mga responsibilities sa ground, no? Kung ano yung dapat gawin kapag kayo ay maging isang fire arson investigator someday. So, di ba? Usually, gaya ng pagkukordon sa area of origin, ganon, at pagkuha ng mga evidences at mga probable witnesses, no? So, lastly, no, yung reporting procedures. So, nandun yung mga ito yung mga isa sa pinaka-critical para sa inyong exam dahil dito mostly nakapaloob ang mga strict timelines natin sa pagsusumite ng kailangang report. Lag ba ako? Okay. Next slide. So let's start. No, sa general provisions tayo. So what are the contents of the general provisions under BFP SOP 2023-01? So una, no, as what you can see on your screen, the BFP shall have the authority to investigate all fire incidents, notwithstanding the concurrent jurisdictions of other government agency with investigative mandate, specifically in cases of fatal fires, aircraft fires, and vessel fires, whether docked or anchored in ports or in the course of its navigation. So, nililinaw sa slide na ito na ang BFP ay may pangunahing kapangyarihan o tinatawag nating primary authority na mag-imbestiga sa lahat ng insidente ng sunog, no? Dito sa buong Pilipinas. So, tandaan ninyo, ang napakahalagang phrase dyan, notwithstanding concurrent jurisdiction. So, ibig sabihin, kahit may ibang specialized government agencies na kung saan may karapatan ding mag-imbestiga based or nakabase sa kanilang batas, hindi mawawala o nababawasan ang mandato ng BFP. Okay? So particularly, tinutukoy dito ang tatlong sensitibong sitwasyon, no? First is fatal fires o yung mga sunog na may namatay. So yan, trabaho rin yan ni BFP. So aircraft fires, yung mga sunog sa eroplano, yan, sakop din yan ng duties and responsibility ng isang fire investigator. Vessel fires, sunog sa mga barko sa sakyang pandagat, no? Nakadaong man or habang naglalayag sa karagatan. So, para maiwasan ang banggaan ng mga ahensya, no, ang bawat participating agency ay limitado lamang sa kung ano ang nakasulat sa kanilang respective mandates. At ang ugnayan ng kooperasyon ay ibabase sa mga formal na kasunduan or tinatawag nating existing agreements or memorandum of agreements. Okay, take note kahit may namatay o kahit barko o eroplano ang nasunog, ang BFP ay may inherent authority pa ring mag-conduct ng fire investigation kasabay ng ibang ahensya. Okay? So,
Although may namatay or may namatay during sa fire scene or kahit sa barko man, sa eroplano na basta involved, basta may sunog po, si BFP pa rin ang may inherent authority to conduct fire investigation in uh, kasabay ng mga ibang ahensya no na nagkakandak din po ng investigation. For example, during sa fire investigation, kahit na nandiyan si Soko, na dapat visible pa rin si BFP kasi nga si BFP yung may inherent na authority when it comes in conducting fire investigation. Ganon. Okay, so next slide. So fire incident involving foreign embassies and consular offices shall be considered outside of the Philippines jurisdictions. No? So ito naman ang tinatawag nating malaking legal exceptions. Ano? Ang tinatawag natin malaking legal exceptions. Yes. Sa luma po yan. Yun sa 2008 po. So ito naman ang tinatawag nating malaking legal exceptions. No? Dahil sa umiiral natin na international law. For example, like Vienna Convention. Vienna Convention yata. Tama. Vienna Conventions. So ang mga sunog na nagaganap sa loob ng mga foreign embassies, consular offices, ay tinuturing na outside of Philippine jurisdictions dahil sa prinsipyo ng territoriality. No, so meaning yung mga embassies at consular offices natin which is nakabase dito sa Pilipinas is considered as outside of the Philippines jurisdiction. No? It's because of the principle of territoriality. Ang hirap kasi. No? So hindi pwedeng basta-basta pumapasok lang. Mag-lockdown ng scene o mag-undergo ng walkthrough ang ating mga fire arson investigators sa mga lugar na ito. So pagdating dito sa mga embassies natin, hindi basta-bastang pumapasok ang isang fire investigator dyan sa mga embassies at consular offices na nakabase sa Pilipinas. It's because, gaya nga ng sinabi ko, it is outside of the Philippines jurisdiction. Okay? So, magagawa lang natin yan ang pagkakandak ng fire investigation sa ilalim ng dalawang kondisyon. Una, kung papayag o may formal na consent ang head of the mission. Let's say, for example, pumayag ang isang ambassador. Ganun. Pangalawa, o kung ang involved foreign embassy mismo ang magpapadala ng formal requests. So, ang prosesong ito ay kailangang dumaan strictly sa proper diplomatic channels sa pamamagitan ng Department of Foreign Affairs. So, meaning, kapag embassy ang nasunog, automatic na bawal pumasok ang BFP investigator nang walang go-ahead mula sa head of missions at clearance na dumaan sa BFP. Okay, klaro ba? Okay, let's proceed. So, fire incident involving PISA zones, no? PISA, hindi yung PISA na PISA na nakakain. So, PISA zones, Philippine Economic Zones, no? Freeport zones and or special economic zones are within the investigative authority of the BFP. No, kung sa foreign embassies, 'di ba sinabi ko ganyan, kung sa foreign embassies bawal tayong pumasok basta-basta nang walang paalam. Dito naman sa mga special economic zones, gaya ng Philippine Economic Zone Authority, Freeport zones, gaya ng Subic or Clark ba 'yun? Subic at Clark at iba pang special economic zones, ang patakaran ay baliktad, no? So nililinaw ng SOP na ang mga lugar na ito ay fully within the investigative authority of the BFP. So meaning, mandato at obligasyon ng BFP na gamitin ang kanyang investigative powers sa loob ng mga economic zone o industrial establishments na ito upang
patibayin ang legal na sandigan ng ating mga investigador at para hindi sila harangin ng mga zone administrators. So, minsan isa itong sikat na exam trap, no? So, ang sabihin dito, usually exempted daw ang mga PISA zones sa investigation ng BFP dahil may sari-sariling silang pamunuan. Pero mali. So, ang PISA at pre-ports ay sakop at mandatoryong iimbestigahan ng BFP. Okay, gets? Okay. Next. So, the BFP acknowledges the significance of cooperations and collaborations with both private and governmental entities. So, consequently, the BFP is committed to steadfastly foster a robust partnership in order to enhance and efficiently deliver its investigative mandates. So, a formal na kinikilala ng BFP na ang modern fire and arson investigation ay nangangailangan ng malawak na suporta lalo na sa aspeto ng forensic science, electrical engineering, at chemical analysis. No? Kaya naman, ang BFP ay opisyal na nakatuon or committed na magtatag at magpatatag ng robust partnership or malakas na ugnayan sa parehong pribadong sektor gaya ng mga independent testing laboratories at ibang ahensya ng gobyerno gaya ng NBI or PNP Crime Lab, no? So, ngayon medyo nasasangkot na yung NBI natin sa mga ah anong tawag dito? Sa mga nangyayari ngayon sa national, no? Medyo kaya ako hindi na ako ganang manood ng balita ngayon kasi medyo nakakadagdag lang ng stress. So, ang layunin nito ay upang mas mapahusay, mapabilis at maging mas epektibo ang paghahatid ng ating mandato sa komprehensibong investigasyon ng sunog. Okay, let's move forward. So tapos na tayo sa mga general provisions which were found on the BFP SOP 2023-001. Okay, next. So dito naman tayo sa investigative authority. No, so dito medyo siya isa to sa mga pinaka-importante mga changes kasi. Kasi dati base sa 2008 no na investigative authority tsaka lang mag-change yung investigative authority or yung magkakandak ng investigation base sa money threshold ng estimated damage sa mga natupok ng apoy. So kung ano yung mga estimated damage ng nasusunog na property, let's say for example, abot sa ilang milyon, so mag-change yung tinatawag nating investigative authority. So dito sa BFP SOP 2023, no, medyo mahaba na kung babasahin natin. So I would suggest that you would read na lang kung ano yung nasa screen ninyo. No? So i-explain ko na lang. No? Dito, inilalatag ang kabuuang framework ng kapangyarihan sa investigasyon. So, nilinaw na ang BFP National Headquarters ang may hawak ng pinakamataas na kapangyarihan or inherent authority at supervisory responsibility sa lahat ng investigation ng sunog sa bansa. So habang ang mga lower offices naman ang may hawak ng original jurisdiction para magpatakbo ng actual operations. So may napaka-importante at napaka-testable na operation tool na binanggit dito para sa exam. No? So ang Special Investigation Task Force or tinatawag nating SITG. So, meaning, kapag ang isang kaso ay masyadong komplikado, ang pinuno ng BFP office na may hawak ng original jurisdiction ay may formal na kapangyarihan na mag-request sa BFP Regional Headquarters para buuin ang Special Investigative Task Force. Okay? So, kapag na-approve at nabuo ang Special Investigative Task Force, binibigyan ang investigative team ng fresh period of 45 days
para tapusin ang investigasyon. So within 45 days, kailangan meron ng cause kung ano yung ah, naging dahilan kung sa sunog, no? Or kung accidental ba or intentional yung nangyaring sunog. At automatic silang bubuwagin o dissolve pagkatapos makompleto ang kaso base sa memorandum dated November 15, 2019. Next slide. Okay. So sila so medyo na so dito tayo sa BFP city or municipal stations level. So pakibasa na lang po para hindi tayo ang tawag dito matagalan. Hirap talaga yung nagbisaya no pag bisdak. Pero sige lang, okay lang. No, so explain ko na lang kung ano yung naka-flash sa screens niyo no. So sa the BFP city or municipal station level. So sila ang ating mga frontliners sa ground. So tinatawag sila nga Office of Original Jurisdiction. Ibig sabihin, sa kanila automatic na babagsak ang lahat ng insidente ng sunog sa loob ng kanilang area of responsibility. Take note, regardless of the estimated amount of damage. 'Di ba? So kasi, no, as what you've observed dito sa next slide, no, dati kasi pag base sa Bureau of Fire Protection Standard Operating Procedures 2008-001, nakabase yan sa kung ano yung amount ng estimated damage, 'di ba? No, kung kailan mabubuo si MIIU or tinatawag natin Municipal Investigation and Intelligence Unit, no? So in the municipality level, as what you've seen, shall have the full responsibility and power to investigate fire incident with a total amount of damage not exceeding 20 million pesos. So kapag hindi lalagpas sa 20 million pesos yung amount of damage ng isang property, ang may hawak na original na jurisdiction dati sa SOP natin is si Municipal Fire Marshal. Pero ngayon, balik tayo dito, ang may tinatawag na ang may original na jurisdiction in conducting a fire investigation is still yung nasa city or municipal stations pa rin, regardless of the estimated amount of damage. So, meaning, maliit man o bilyon-bilyon ang halaga ng pinsala. So, sakop ng Local City Municipal Intelligence and Investigation Unit or City MIIU. CIMIIU ang mga sumusunod. So, ito yung mga sakop ng City or Municipal Intelligence and Investigation Unit. Barko o sasakyang pandagat, nakadakman or habang naglalayag. Okay? So, eroplano sa lupa. On the ground. Take note ha, eroplano sa lupa, hindi yung lumilipad. Baka hindi na yung sakop ng BFP kapag nasunog while on flight nasunog, no? Always on the ground lang talaga. So forest fires, gas leak explosions. So mga establishmento sa loob ng PISA o Freeport zones. At kahit gaano pa karami ang patay regardless of the number of fatalities. No? So paano kung ang mismong fire marshal o investigator ay kamag-anak ng biktima? So may tinatawag tayong conflict of interest and inhibition rule. So siguro ang inyong fire marshal or yung investigator ay may malalim na personal o professional na relasyon sa ating biktima. So sinasabi sa standard operating procedures ng municipal fire marshals or city fire director, take note, may inhibit himself or herself. So gagamitin sometimes during the exam, gagamitin ng examiners ang salitang
may. So, ang paggamit ng may bilang modal verb ay nangangahulugang ang pag-inhibit ay permissive or discretionary. Either pwedeng gawin or pwede ding hindi. At hindi mandatory. Subalit, no? But binibigyang diin pa rin ang accountability at consequences. So kapag may napatunayang paglabag sa tiwala ng publiko, no? Kung mag-i-inhibit, kailangan ng isang declaration of interest para bigyang matuwid kung bakit ang provincial o district director naman ang mag-a-assign ng ibang fire marshal mula sa ibang istasyon o ng provincial chief investigator para mamuno sa kaso. Okay, gets? So, tsaka lang, if ever, na may conflict of interest si fire marshal, no, for example, kamag-anak ni fire marshal or ng fire investigator, yung yung nasunugan or yung biktima, pwede niyang i-inhibit ang kanyang sarili in conducting fire investigation. Pero pwede rin namang gawin niya yung investigation. No, hindi ito mandatory. Pero still, dapat i-consider ng ating fire investigator yung tinatawag nating accountability and consequences in conducting investigator para ma-intact pa rin yung tinatawag nating public trust. Okay? Next slide. No, gaya nga ng sinabi ko kanina, ito yung nasa dating SOP 2008, no? So, magti-take charge si Municipal Fire Marshal kapag nasa 20,000 below. 20 million below, sorry. So, si City Fire Marshal naman ay buo ng City Investigation Intelligence Section. At sa kanya, yung full responsibility and investigative power of the fire incidents not exceeding, with a total damage of not exceeding 30 million pesos. So, may mga numbers din pala dito, nakakalula, no? Akala niyo, kahapon ay kagabi lang yun. Meron bang mga numbers dito? Mga ihot-iha. Okay, next. So, investigative powers in the BFP district or provincial office. So, once again, hindi ko na babasahin yan lahat kasi medyo masasayang lang yung oras natin sa pagbabasa. No? So, i-explain ko na lang yung kada bullets or yung yung mga importante na nandyan sa screens ninyo. Okay, so kailan naman formal na gagawin o hahatakin ng provincial o district intelligence and investigation section ang investigasyon mula sa local stations? No? So ayon sa batas, gagawin ito pagkatapos magpadala ng due notice o formal na abiso sa local stations na may orihinal na hawak ng kaso. So, mangyayari lang ang pagsalo na ito kung may pumasok sa alinman sa tatlong parameters na ito. Una, political intervention or pressure. So kapag ang local stations ay hindi na makakapagdesisyon o makapag-dispose ng kaso ng patas at makatwiran dahil pinopolitika o may matinding pressure mula sa mga local na opisyal. Okay. Let's say for example, may sunog sa municipal level. Tapos nag-i-interrupt or nag-i-intervene si mayor. No? Kasi kontrapartido, ganyan. Kontra sa politika, ganun. So para na hindi maipit si Municipal Fire Station, magti-take charge na si Provincial or District Intelligence and Investigation Section. Para safe pa, no? So next, yung pangalawang parameters? May tinatawag tayong boundary disputes. No? Kapag ang sunog ay naganap sa mismong boundary or overlap ng dalawang magkaibang teritoryo kung saan parehong may kapangyarihan ng dalawang magkaibang stasyon
So para maiwasan ang hidwaan sa gulo ng jurisdiction, automatic itong iaakyat sa distrito o probinsya. For example, ang isang bahay, ang isang property na nasunog ay may may dalawang bale nakagitna sa dalawang munisipyo, ganun. So para maiwasan yung conflict sa original jurisdiction, magti-take charge automatically at aakyat yung investigation sa district at provinces to avoid boundary disputes, no? Para safe lang yung lahat, no? Para hindi magkahidwaan, no? Yung mga different municipal fire stations, automatic magti-take charge si provincial office or si district fire marshals, no? So kapag may tinatawag tayong pangatlong parameters, the challenge rule, no? So kapag ang biktima o sino mang interesadong panig or interested party ay formal na kinontra o hinamon ang naging findings ng city or municipal stations at humingi sila ng formal na review or reinvestigation. For example, you've conducted your investigation as a fire investigator at ito yung binigay mong final investigation report. Tapos pagbasa ng biktima, parang hindi ako sang-ayon dito kasi alam kong intentional yung kaso, bakit aksidente lang to? So ang nangyari, yung biktima nag-request ng reinvestigation. Bale, challenge ng biktima yung findings na galing sa city or municipal stations. So meaning, ang magkakandak na niyan ay yung provincial level, yung city or yung provincial offices naman. Okay, let's move forward. No, gaya nga na sinabi ko dati, no, pag aakyat, naka-base pa rin talaga yan sa money threshold, which is, that is from the previous provisions of the BFP SOP number 2008-01. So ito yung mga naging changes, kumbaga, no, dito sa BFP SOP 2023-01. So let's move forward. How about if kailan papasok na naman si BFP Regional Office? Okay. So, explain ko na lang din ha. Hindi ko na babasahin lahat. Okay. So, aakyat naman ang kaso sa antas ng rehiyon sa pamamagitan ng kanilang Regional Intelligence and Investigation Branch or tinatawag nating RIIB. So matapos magpadala ng due notice sa lower office of jurisdiction, formal nilang hahawakan ng investigasyon kung pumasok man sa alinman sa apat na regional parameters na ito. So una, may tinatawag tayong public properties and government instrumentalities. So, yung paragraph 1, dyan muna tayo sa paragraph 1. No? So, ang nasunog na gusali o establishmento ay isang pag-aari ng gobyerno o ginagamit para sa pagpapatakbo ng mga tungkulin ng pamahalaan. So, regardless of its complexity or motive. So, exception lang kung si Chief BFP ang nag-utos na NHQ ang hawak o si DILG Secretary ang nag-utos na ibigay ito sa Interagency or Anti-Arson Task Force. Okay. Kung public properties and government instrumentalities na yung mga yung nasunog, automatic magkakandak ng investigation ay ang BFP Regional Office or kilala sa tawag na Regional Intelligence and Investigation Branch. Yung RIIB na po yung magte-take charge. No? So yan yung ibig sabihin ng unang paragraph. Okay, pangalawa. During insurgent-related incident. So, napatunayan sa initial determination ng local station na ang sunog ay sinagawa o kagawan ng mga insurgents or rebelde. So,
Isinagawa man ito para isulong ang kanilang political agendas o para sa personal na interest ng sinumang miyembro ng rebuilding grupo. So, let's say for example, nasunog yung property dahil sa kagagawa ng isang rebelde. So automatically, si BFPRIIB ang magti-take charge in conducting fire investigation. Okay, are you with me? Okay po, let's move forward. Okay, suspicious circumstances, no? Or mas tinatawag nating anomalous fires sa paragraph 3. So, basahin ko sa paragraph 3. Fire incidents that are rendered suspicious by its surrounding circumstances. For example, frequency of occurrence and details of ownership. So, may mga kahinahinalang circumstances sa paligid ng sunog. Particular na ang frequency of occurrence. No? So, meaning, paulit-ulit na nasusunog ang parehong pwesto. At details of ownership, or meaning kung saan magkaiba ang nakapangalan sa mga ari-arian, pero iisang tao, pamilya lang tunay na nagmamay-ari. So, ganyan. Diyan papasok si RIIB. Okay, next, last is the province challenge. No, kapag formal na hinamon na question ng biktima o interested party ang naging findings ng investigasyon o reinvestigation ng district or provincial office at humingi sila ng mas mataas na review. For example, may nangyari na kasi dito. No, may nangyari sa last assignment ko kasi na yung sunog ay accidental in nature daw. Tapos, yung biktima nag-apila na ipa taas or mag-conduct ng reinvestigation ng isang district o provincial office. After that one, umalma pa rin yung biktima. So, inakyat naman sa RIIB. So, kapag hindi satisfied yung biktima sa investigations from the lower unit, the victim has the right to request for reinvestigation. Okay, next. Okay. So ito ang pinakadulo ng ating jurisdictional ladder, no? So ang Directorate for Intelligence and Investigation Division sa NHQ, sa ating national headquarters, ang may absolute control at supervision. So pagkatapos magbigay ng due notice sa lower offices, formal nilang hahatakin ang kaso sa ilalim ng 5 ultimate triggers. Di ba? So una, mga highly sensationalized o controversial na sunog na may magkakasalungat na issues na kailangan na ng direct interventions ng top brass. Okay? Pangalawa, fire incidents involving government properties na kung saan nangangailangan ng immediate attention and resolution. So para hindi maparilisa o maantala ang rehabilitation and public service. So, number 3. Paragraph 3 na tayo ha. I-explain ko na lang kung ano ibig sabihin yan. So, sa paragraph 3, ito yung mga sunog na sangkot ang special structure sa ilalim ng fire code at mga critical infrastructures gaya ng tinutukoy sa Anti-Terrorism Act or RA 11479. So tulad ng power grids o major communication hubs. Ganyan. Okay, sa paragraph 4 naman, anong ibig sabihin nito? So kapag hinamon ang naging findings ng regional office, itatak niyo ito sa isip para sa exam ha, ang desisyon ng BFP NHQ investigative team ay magsisilbing final result ng investigation sa loob ng buong ahensya.
So meaning, whatever may be the findings of the national headquarters will be final and executory. Okay? So number 5 naman, let's move on to the number 5 paragraph. May direktang written order mula kay Chief BFP na ang national headquarters ang dapat mag-imbestiga. For example, may written order galing kay Presidente na si Chief BFP o ang national headquarters ang mag-iimbestiga. So automatically, ang Directorate for Intelligence and Division sa NHQ ang may absolute control and supervision. So, ang pagpasa ng kaso no ay dapat dumaan sa proper channels. At ang endorsement ay dapat may kasamang complete case folders. Kasama ang lahat ng supporting documents. Why? To purpose po niyan, bakit kailangan dumaan sa proper channels para para ma-preserve natin yung integrity ng ating investigations, no? May tinatawag kasi tayong chain of custody kasi. So kasi para hindi mabuwag po yung continuity ng isang kaso. No? So sa dulo binabanggit din ang mutual assistance rule, no. Kung ang nakasakop na opisina ay kulang sa mga makabagong kagamitan or investigative tools and equipments para sa tamang on-scene processing, mandato sa pinakamalapit o mas mataas na BFP office na may magagamit na mga kagamitan na mag-extend ng assistance basta't may formal na request mula sa BFP Office of Jurisdiction. So for example, may mga investigation na kailangan ng involvement of science or kailangan ng mahahalagang mga kagamitan. So pwede namang mag-extend ng assistance yung mga higher units doon sa lower units. No? As long as may formal request galing sa BFP, Office of Jurisdictions. Okay, next slide. So tapos na tayo sa investigative authority, no. Let's move forward on the receipt of assignment. So ang mangyayari dito, for example, ano yung gagawin ng fire arson investigator upon receipt of assignment, kapag natanggap na yung assignment. So once notified of a fire call, the fire arson investigators shall proceed to the scene, conduct initial size-up, assess the fire scene, and perform investigative actions that may be accomplished during fire suppression operation. So, all right, class Tanglaw. So, pasok tayo sa isa pang napaka-testable na core protocol sa ilalim ng SOP IID 2023-001. So, sa slides na ito, nagpapakita ng sunod-sunod at chronological duties ng isang fire arson investigators mula sa sandaling matanggap ang tawag hanggang sa follow-up phase. No? So, dito, ipinapaliwanag na ang trabaho ng investigador ay hindi naghihintay na maapula ang apoy. So, meaning, the moment matanggap ng fire investigation ang fire call, ang mga fire arson investigator ay kailangang dumiretso agad sa ground para mag-conduct ng initial size-up. Tapos, habang abala ang mga bumbero sa pagpatay ng sunog, ang fire arson investigation ay kailangang magsimula na rin mag-imbestiga. So, by the means of pag-identify at pagtatanong sa pwedeng maging testigo sa paligid. So, nakikipag-ugnayan din ang yung mga fire arson investigator agad sa ibang ahensya tulad ng PNP o barangay officials kung kinakailangan. So, ang investigation ay nagsisimula habang may sunog pa, hindi lang kapag tapos na ito. Okay. So, dapat yung mga investigators
habang nagpa-fire suppressions po yung ibang yung mga nozzlemans natin, kapag ikaw yung assigned investigator dyan sa jurisdiction mo po, automatically magkahanda ka na ng investigation. Hindi mo na kailangang antayin na maapula po muna yung sunog. So, while nagpa-fire suppression po yung, yung nozzleman natin, kailangan mag-start ka na rin po. Usually, yung ginagawa dyan is nag-i-interview ng mga testigo, naghahanap ng mga testigo, or mostly, or nakikipag-ugnayan sa mga ahensya tulad ng PNP or yung mga barangay officials na nandyan, no? Or other resource person na pwedeng kuhanan ng mga impormasyon hinggil sa nasabing sunog, no? Okay, letter B. So upon initial determination of the area of fire origin, or tinatawag nating AFO, the fire arson investigators shall coordinate with the fire ground commander. So for the preservation of evidence that might be destroyed during the firefighting operations. No? So dito, pumapasok ang teamwork sa loob ng fire ground. So kapag ang investigator ay may paunang hinala na kung nasaan ang area of fire origin o ang pinagmulan ng apoy, hindi niya ito pwedeng suluhin. So mandato sa fire arson investigator na makipag-coordinate sa fire ground commander. So ang layunin nito ay para sabihan ang mga firefighting crews na mag-ingat sa particular na areang yon upang maiwasan ang pagkasira ng mga physical evidences dahil sa malakas na pressure ng tubig o agresibong overhauling, no? So, pag ikaw assign fire investigators, hindi ka pwedeng kapag alam mo kung nasaan yung of origin, area of fire origin o yung kumbaga yung pinagmula ng apoy, hindi mo kailangang suluhin na ikaw yung magpapakahiro doon para i-preserve yung area na yon, no? So kailangan makipag-coordinate ka naman sa inyong fire ground commander. Usually, yung fire ground commander ay yung mas pinakatataas na rango or yung mas senior na nasa fire scene or sa fire ground, no? Pero usually, yan yung mga hepe natin, no? O di kaya kung wala man si hepe, yung mga chief operations natin, no? Or yung mga kasi sa amin kasi yung nagiging fire ground commander, kapag wala yung hepe, wala yung chief operations, automatic na ang magiging fire ground commander ay yung chief supervisors namin. No, which is yung pinaka senior officers diyan sa ground, no? So, ang fire arson investigator at fire ground commander ay kailangan may actual na communications habang nagpapatay ng sunog para maprotektahan ang integridad ng ebidensya. So, para na smooth yung takbo ng inyong operations, kailangan ng proper communications ng FAI or ng fire arson investigators at fire ground commanders. Ano? Kasi ang hirap kasi in conducting investigations, sobrang hirap kasi minsan nadi-destroy yung mga physical evidences dun dahil sa maybe sa pressures ng tubig o di kaya natupok na ng apoy yung mga physical evidences, no? Ganun. Are you still with me, guys? Okay. Next, letter C. So, the fire arson must secure the fire scene after suppression operations, and inform all concerned persons that the fire scene is restricted from entry by any persons until the investigation being conducted by the BFP is completed and or terminated. So removal or retrieval items stored at the fire scene is only allowed upon written authorization from the investigating body. So pagka-deklara ng fire out, so upon declaration of fire out, automatic nalilipat ang absolute control ng scene sa
fire arson investigator. So, obligasyon ng investigator na i-secure ang buong nasunugang lugar at formal na ipaalam sa lahat, lalo na sa mga may-ari at publiko, na ang scene ay restricted from entry. So walang pwedeng pumasok hanggat hindi natatapos o formal na itinigil ng BFP ang investigation. So dagdag pa rito, kung may gustong kunin o i-retrieve na gamit ang may-ari sa loob, hindi ito pwedeng basta-basta damputin. No, kailangan muna nilang kumuha ng formal na written authorization mula sa investigating body ng BFP. So meaning, ang pagpasok at paglabas ng kahit anong bagay sa fire scene upon post-suppression ay nangangailangan ng clearance at nakasulat na pahintulot. So, everyone are very much familiar about this one. No? So I assume na familiar kayo dito. Ito yung tinatawag nating fire lane barricade tape. So ito yung kinokordon or inilalagay sa lahat ng sides, no, ng isang nasusunog na property, no? Sa lahat ng fire scene to prevent other people from entering or to prevent the owner from retrieving or removing any physical evidences that is inside the area of fire scene. Okay, next slide. Sorry. Okay, next slide. Upon receipt of assignment, so automatic si fire arson investigator conduct a follow-up investigation to a fire incident shall be covered with appropriate letter or mission ordered signed by the respective chiefs of the investigation and intelligence offices and noted by the respective BFP head of office. Okay. So dito naman sa slide na to, ipinapakita ang legal at bureaucratic safety net ng ating mga investigators. So, meaning hindi pwede basta-bastang pumunta ang isang fire arson investigator sa bahay ng testigo o bumalik sa fire scene kinabukasan na, no? So, kapag ikaw fire investigator, hindi ka pwedeng basta-basta na lang pumupunta sa bahay ng testigo or yung witness mo or even bumalik ng diretso sa fire scene. Why? Kapag kasi bigla-bigla ka na lang pumapasok dyan, baka makasuhan ka pa. Di ba? So, to prevent any other yung intruders, to prevent fire arson investigator to be para hindi ano tawag dito? So, okay, ang tawag dito, to prevent the fire investigators na basta-basta na lang pumapasok ba sa fire scene, no? So, anumang follow-up investigations ay kailangang may proteksyon ng isang letter of mission order. Okay? So, kailangan pag pupunta ka sa bahay or pupunta ka sa bahay ng iyong testigo or even bumalik sa fire scene, kailangan may dala kang letter or mission order. So, ang dokumentong ito ay dapat formal, dapat pirmado or signed ng inyong chief ng investigation unit at formal na binigyang pansin o noted ng respective head of office gaya ng city fire marshals or ng regional directors. Ganon. So meaning, walang unauthorized investigation. Lahat ng follow-up movements ng investigator ay dapat covered ng mission order para maging valid at legal ang makukuhang ebidensya or affidavit. Okay.
So ano nga ba yung sample or mission order? So ito. Ito yung sample ng mission order. Ito yung template no ng isang mission order. So pag ito, kailangan may station letterhead, may mission order number, may date, no? Okay. At least for ano lang, for para makita niyo po yung ano yung nilalaman ng isang mission order, no? Okay, let's move forward. So dito naman tayo sa duties of fire investigators. Ano nga ba yung mga trabaho na ginagawa ng mga fire investigators? Natutulog-tulog lang ba sila sa pansitan or ano? So dito natin malalaman, no? So una, so walkthrough and documentations. So fire arson investigators conduct scene assessment and documentation. For example, like photography, sketch preparations, and note taking, no? So in the event that the fire arson investigators discovered suspected hazardous materials, chemicals of security concerns during the conduct of investigations on the burned premises, the incident shall be dealt with in accordance with the provisions of the BFP Operational Procedures Manual. So dito, nagsisimula ang physical processing sa scene. So pagpasok ng fire arson investigator, gagawin ang initial walkthrough para ma-assess ang structural integrity at pangkahalatang pinsala. So kasabay nito ang core mandatory tools documentations like photography, detailed note-taking, and sketch preparations na kung saan may exact measurements, no? So may special instructions dito sa slide na to, no? Kapag habang naglalakad ang fire arson investigators at makatuklas siya ng suspected hazardous materials or chemical of security concern. So, ito yung mga chemical na pwedeng gamitin sa bomba or bawal na mga gamot. Ganun. So, hindi niya ito pwedeng basta galawin ng normal. So, the incident must be handled strictly following the special provisions of the BP Operational Manual para naman sa hazardous material response. So usually, yung nangyayari dito kapag may hazmat or hazardous materials sa fire scene, automatic itatap ng fire arson investigator yung hazmat team natin. Sa BFP kasi, may team siya, which is yung hazmat team, under the Special Rescue Force. No? Sila yung mga kumukuha or nagsisecure sa nagtitake charge no sa fire scene kapag may mga ganun elements na sa loob ng fire scene. So, always tandaan ang tatlong core documentation methods, no? Photos, notes, and sketch. So, like this one, no? So, photos, kailangan may mga photos ka, may mga sketch, no? Ganito. Tapos naka-note taking, ganyan. Like, ito din. No, yung mga photographs, yung arc fault mapping nito, ganyan. So, okay. Number 2, duties of fire arson investigators. Origin and cause determination. So, analysis is conducted to identify the competent ignition source, materials first ignited, and the relevant conditions. So, in place that initiated the fire patterns analysis and arc fault mapping may be employed. Okay. So, ito ang puso ng fire science. No, gagamitin ng fire arson investigators ang scientific method para matukoy kung paano mag-umpisa ang sunog sa pamamagitan ng pag-analyze sa tatlong bagay. Una, competent ignition source o yung pinagmulan ng init na sapat para mapaninggas, yung ganun. So material first ignited, ang unang bagay na nagiging mitsa. No?
So ang relevant conditions o yung mga environmental factors na nagpapadali sa pag-apoy. So gagamitin dito ang fire arson investigator ang fire patterns analysis at arc fault mapping no sa pag-trace ng kuryente. Gaya nito. Okay. Okay, next slide. So ito yung mga line of demarcations no. So ito yung mga malinaw na border o hangganan sa pagitan ng sunog o charred area at ang hindi simentado, hindi nasunog na bahagi, no. So ito naman, so to reserve may mga inverted V patterns diyan sa pictures. So importante din 'yan, no. Kailangan bilang isang investigator marunong kang mag-observe sa loob ng fire scene. So what you've seen, may mga inverted V patterns and naka-V patterns 'yan. So ano nga ba 'to? Ito ang hugas na iniiwan ng apoy sa pader. So ang base ng letter V, yun, ay karaniwang nakaturo pababa sa pinagmulan ng sunog o fuel source. Okay? O ito naman, so may nag-comment kahapon, kagabi ng spalling. No? So spalling is the chipping, pitting, or breaking of layers or pieces of concrete, stones, or masonry surfaces. So dapat tinitake note nyo po ito, no? Kung ano yung bilang isang investigator, importante yung mga ganito, spalling. So ito yung pagkasira, pagkabakbak, o pag-crack ng mga outer layers ng konkreto or semento or even bato dahil sa tindi ng init ng apoy. So intensive. Di ba? Kapag nakita ang definisyon ng chipping o breaking of ng concrete layers dahil sa init, ang sagot dyan ay matic. Spalling yan. Okay? Dati sa exam namin, lumabas to. No? Itong spalling. Yung exact definition niya. Yan. Kapag lumabas yung word na chipping or breaking of ng concrete layers ng simento dahil sa init, yan, spalling yan. Okay? So number 3, duties of an arson investigators. So kapag kapag nakakita ang fire arson investigator ng mga physical evidences na may, take note, probative value. When we say probative value, yun yung mga may mahalaga para patunayan ng sanhi o ang sanhi ng sunog, no? Or yung arson. So kailangan itong kolektahin ng maayos. Pero bawal yung mga ninja styles. Yung ikaw lang ang nakakakita bilang FAI. Kung kung sa Bisaya pa minaro. Ganun. So yung mga ninja moves natin, bawal 'yan. Kapag mag kapag magkakanda ka ng investigations, no? So, ang pagkolekta ay dapat may formal na dokumentasyon at formal na nasaksihan or witness ng mismong fire victim or even ng kanyang authorized representatives. Question: Sir, what if wala ang victim upon collecting the evidences? So kung wala yung victim, mandatory na kumuha ng isang tinatawag nating independent witness na kung saan walang kinalaman sa BFP investigative team. For example, barangay officials or yung mga kapitbahay. Sila yung makukonsidered natin as independent witness. So, ang pagpapadala ng ebidensya sa laboratorio ay dapat sumusunod sa rules na itinakda ng Fire Laboratory Service or BFP NHQ. So, kung walang fire victim, automatic, keyword ha, ito tatandaan nyo, baka lumabas to sa exam. Kung walang fire victim upon the collection and preservation of evidences, kailangan ng tinatawag nating independent witness para maging valid ang pag-secure ng ebidensya at hindi
mabasag ang tinatawag nating chain of custody sa korte. Okay. Next slide. So duties of arson investigators is to conduct interview and questioning of witness. So formal interview of witness or witnesses shall be done in a question and answer form. So hindi yung parang nagmamarites ka lang, ganun. So kailangan naka-question and answer form lang. No? After relevant witnesses are formally invited through a written invitation, all statement must be sworn to before a person legally authorized to administer oath or a member of the BFP investigative team with the rank of at least fire inspector. So, hindi basta-basta kwentuhan lang ang pagkuha ng impormasyon sa testigo, okay? So, ayon sa ating standard operating procedures, ang formal interview ay kailangang isagawa sa isang questions and answer form. So, like for example, kung sino yung mga nakakakita dito ng mga judicial affidavit? Ganyan. Parang ganyan yung format niya, no? Naka-judicial affidavit. So, bago ito gawin, kailangan munang magpadala ng formal na written written invitation, written invitation sa testigo. No? So, to make it legal, para maging legal ang dokumento, ang statements ay kailangang sworn under oath. No, kailangan sworn under oath. Take note ha? At sino ang may kapangyarihang magpanumpa rito? Sino nga ba? No, sino yung authorized, may authority na magpa-sworn sa ating mga testigo? So, alinman sa isang taong legally authorized ng batas. For example, notary public, pwede. Pwede siyang magpa-sworn. No? Or di kaya, yung prosecutor, pwede. Or, isang miyembro ng BFP investigative team na may ranggong at least fire inspector or yung mga opisyal natin, no? Yung mga high-ranking officials natin with the rank of fire inspector. Pwede yan silang magpa-sworn. So kung fire officer 1, 2, or 3 ang kukuha ng affidavit, hindi nila pwedeng pirmahan ang oath section. Maliban na lang kung ang kasama nilang officer sa team ay may ranggong fire inspector pataas. Okay? Okay, next. Ano nga ba yung nakapaloob sa invitation natin, no? Written invitation natin. Formal written invitation na galing sa BFP. Ito 'yon. Ito yung nasa Annex A natin, no? Ito yung mga nilalaman at contents ng ating investigations. So dito sa part na to, ito. Kailangan, hindi pa pala, okay. Dito, kailangan natin i-invite formally yung ating witness, no? So, ang contents niya, these pertains to the fire incident transpired, blah, blah, blah. So, in this regard, you are hereby requested to appear before. So, hindi mo pwedeng basta-basta kunan na lang ng affidavit yung witness. So, kailangan naka-proper pa rin, no? Kailangan mo siyang invite, may formal invitation ka, which is ito. Okay? Kailangan mong ipa-receive as your, kasi ilalagay mo kasi ito sa case folder mo, no? Kung i-check kasi yan, kung tama, i-check kasi yan ng korte, kung tama ba yung proseso at wala kang nilabag, no? To prevent the doctrine of poisonous tree doctrine. So, alam ng mga criminologists yan. So, lahat ng mga ebidensyang hindi legal na pagkakuha, automatically, madismiss yan kasi poisonous yan.
No? Meaning, hindi ino-honor ng korte. So, inadmissible yan kapag illegal yung ebidensyang nakuha mo sa fire scenes. For example, ito, nagkanda ka lang ng judicial affidavit. Kumuha ka lang basta-basta ng judicial affidavit. Tapos, walang formal written invitation. So, it may fall under that. So, kapag arson yung kaso, automatic madi-dismiss yung kaso. Kasi patanga-tanga yung fire arson investigator. Di ba? Are you still with me, guys? Hello po. Are you still with me po? Nakakasubaybay pa po ba tayo, mga ma'am and sirs? Yes, doctrine of poisonous tree. Yes, sir. Okay. Okay, let's move forward. So ano po ba yung ibang duties of fire arson investigators? Okay. Number 5, one of his duties is to releasing of the fire scene. So the head of the office, yung pagpalagay na natin, yung fire marshals natin, decides on the issuance of property recovery and clearing permit. Ito yung tinatawag nating PRCP, no? Upon written request of the fire victim, an entering an interim clearing permit may be issued for a specific area other than the area of fire origin if continued exposure poses imminent danger or health hazard to the public. So anong ibig sabihin nito? So hindi pwede basta-bastang iwanan ng fire arson investigator ang fire scene. O basta na lang linisin ng may-ari ang mga ruins or ang guho ng fire scene. So ang head ng office, let's say for example, yung mga fire marshals natin, ang may pinal na pasya kung kailan mag-i-issue ng property recovery and clearing permit or tinatawag nating PRCP. So, tandaan niya yan baka lumabas yan sa exam. Kung sino yung magdesisyon or sino yung magdedesisyon kung kailan i-issue yung property recovery and clearing permit. The answer would probably be the head of office or the fire marshal. So, okay, let's continue. So, pagkatapos magpasa ng written request ang biktima, ito ang permit na magpapatunay na tapos na ang BFP sa scene at pwede na itong linisin o kumpunuhin ng may-ari. Pero, may tinatawag tayong interim clearing permit. So, pwede itong i-issue para sa mga particular na area maliban sa area of fire origin. So, ginagawa ito kung ang natitirang bahagi ng struktura ay delikado na, gumigiba, or nagdudulot ng imminent danger or health hazard sa kaligtasan ng publiko. Okay? So, meaning, ang final na clearance para malinis ang nasunugang ari-arian ay tinatawag na PRCP. Okay. So, at ang interim permit naman ay para sa emergency clearing ng areas sa labas ng area of origin. Okay, let's move forward. Ito yung sample ng property recovery and clearing permit. No? Ito yung mga contents or nakapaloob sa loob ng property recovery and clearing permit. So as what we've observed, may station letterhead, ito. May BFP logo, may municipal logo, tapos may mga contents. Ito. Okay? Kailangan noted by yan ng respected head of the office or the station unit or yung fire marshals natin. Okay, next. Okay. In such cases,
that the fire incident is suspended, or in such cases that the fire incident is suspected to be intentional, issuance of PRCP or property recovery clearance permit, a clearing permit, property recovery clearing permit is temporarily restricted until proven otherwise. If the fire incident is found to be intentional in nature and a case was already filed in the court of law, it will be the discretion of the court handling the case whether to issue appropriate document in the clearing or demolition of the burned premises. Okay. So, ipinapaliwanag dito ang strict protection policy ng BFP. So, kapag ang sunog ay may amoy ng krimen, for example, uh, you suspected that this kind of fire is intentional. So, may hinala kang sinadya or arson nito. So, ang pag-i-issue ng property recovery and clearing permit ay temporarily restricted or pansamantalang pinagbabawal. Bakit? Dahil ang buong nasunugang lugar ay itinuturing na isang aktibong crime scene. So kung papayagan ng BFP na linisin o i-demolish ang premises, parang binigyan na rin natin ng pagkakataon ang salarin na burahin ang manatitirang physical evidences na pwede natin gamitin laban sa kanya. Okay? So mananatiling restricted ang PRCP hanggat hindi napapatunayan na aksidente lang ang sunog until proven otherwise. No? So ngayon, paano kung napatunayan nga ng BFP investigative team na sinadya ang sunog? At ang kasong arson ay formal nang naisampa sa korte. No? Sir, what if napatunayan ng BFP investigative team na sinadya ang sunog at ang kasong arson ay formal nang naisampa sa korte? So, the big rule change, no? Sa sandaling hawak na ng korte ang kaso, automatic na nawawala sa kamay ng BFP or ng fire marshal ang desisyon kung papayagang linisin o gibain ang mga nasunugang istruktura. So mula sa puntong iyon, it will be the sole discretion of the court. Meaning, if the case is already filed in the court of law, wala ng power si BFP in deciding such. So, ang magbibigay ng discretion na lang is yung court o yung korte na lang, no? Okay. Sir, mananagot ba ang tagtungod kung mahilabtan ang fire scene bisag wala pa nahuman ang investigation? Pwede. Pwede. Okay, next slide. So, meron tinatawag na fire officer exam trap alert, no? So, a fire incident was proven to be intentional and an arson case is already pending before the regional trial court. The property owner filed a written request to the municipal fire marshal asking for a PRCP to clear the debris. Can the fire marshal issue the permit? So ano yung sagot niyo dito? A fire incident was proven to be intentional. So, sinadya yung sunog. And an arson case is already pending before the regional trial court. So the property owner filed a written request to the municipal fire marshal asking for a PRCP to clear the debris.
can the fire marshal issue the permit? So what was your answer? I want to hear your answers, no? I want to read. Sorry, I want to read your answers in the comment section po. So what was your stand in this kind of question? May nagsagot ng no? No. Okay. Okay. Okay, the answer is no. So yung maling sagot is yes, because the fire marshal has the administrative authority over fire scenes. Di ba sinabi natin kanina, si fire marshals yung pinaka may authority na magde-decide kung mag-i-issue ba siya ng PRCP o hindi. Pero still, mali. So, ang tamang sagot is no. Because once a criminal case is filed in court, the issuance of any document for clearing or demolition is under the absolute discretion of the handling court, not the BFP. Ito yung ibig sabihin ko kanina. Na once pag nasa korte na yung kaso, wala nang kapangyarihan si BFP to decide. Ang may kakayahan lang is yung korte. Okay? So, laging tandaan, kapag suspected na intentional yung sunog, restricted ang PRCP. Kapag nasa korte ng kaso, discretion ng korte kung nag-i-issue ng PRCP or hindi. Okay, next slide. Dito naman tayo sa reporting procedures, no? Malapit na tayong matapos actually. Dito naman tayo sa reporting procedures. Kung ano yung mga reports na kailangan no during fire. Ano yung mga kailangang reports na isasubmit at kung ilang araw or ilang oras kailangan isubmit yung mga kailangang report. Una, spot investigation report o mas kilala sa tawag na SIR. So accomplished and submitted to the respective fire directors, copy furnish the OFAID or BFP National Headquarters for the immediate informations and recording purposes. So within 24 hours from the occurrence of the fire incident. So ang spot investigation report o SIR ay ang pinakauna or formal output ng isang investigador. So pagkatapos ng sunog, tandaan ninyo para sa exam. Ang tinatawag nating golden rule para sa SIR ay dapat itong i-accomplish at masubmit within 24 hours mula nang mangyari ang sunog. So bakit kailangan mabilis, sir? Bakit kailangan ora-oradang maisubmit yung klase ng report na yan? So dahil ito ay para sa immediate information and recording purposes. Kumbaga, ito ang magsisilbing heads up sa higher office na may naganap na sunog sa inyong nasasakupan. So pagdating naman sa flow ng submission, dapat itong isumite sa inyong mga respective fire directors. For example, in the regional level, no? Pero huwag niyong kakalimutan ang mahalagang detalye na dapat itong i-copy furnished sa Office of the Fire Arson Investigation Divisions sa BFP NHQ. So, ibig sabihin, habang inaabutan nyo ang regional office, kailangang makarating din agad ang kopya sa NHQ para sa kanilang database at monitoring. So sa exam, huwag kayong malito, okay? Huwag kayong malilito. Kapag tinanong kung anong report ang kailangang maipasa sa loob ng isang araw or 24 hours, baka ganyang pagkatanong sa inyo ba? Anong report ang kailangang maipasa sa loob ng isang araw?
Tapos ang alam nyo lang 24 hours. Ilan bang oras ang meron ng isang araw? Di ba 24 hours? So ang sagot dyan, walang iba kundi ang SIR. Okay. So ano nga ba yung itsura ng SIR? Ito. Ito yung itsura ng SIR, no? Ang kanyang heading ay naka-address sa BFP NHQ, no? At sa ilalim, nandyan yung regional, provincial, or district city or municipal letterhead. Tapos, for subject ganan. So, date and time and place of occurrence, yan. Yan yung mga importanteng ilalagay natin dyan sa spot investigation report. At least, kapag nakapasok kayo sa bureau, alam nyo na kung ano yung i-fill up nyo. Alam nyo na kung ano yung itsura ng spot investigation report para hindi kayo masyak. Ito pala, ganun. Okay? So, yan yung spot investigation report na kailangan i-submit within 24 hours or isang araw. Next, progress investigation report. Progress investigation report must be accomplished and submitted within 7 to 15 days. Diba? So kung si spot investigation report ay inyong initial heads up sa loob ng 24 hours, ang progress investigation report naman ang magsisilbing detailed update sa status ng inyong ongoing investigation. Si spot investigation report ay pang heads up, CPIR naman or progress investigation report ay inyong nagsisilbing detailed update sa status ng inyong ongoing investigation. So para sa exam, tandaan ninyo ang magic numbers ha. May numbers din po dito. So ang PIR ay dapat ma-accomplish at ma-submit within 7 to 15 days mula nang mangyari ang sunog. So, bakit nga ba kailangan si PIR? Bakit nga ba kailangan, sir, na mag-submit tayo ng progress investigation report? So, dito nyo kasi ilalagay ang mga developments na hindi pa available noong unang araw. So, for example, halimbawa, yung mga nakuha yung sworn statements mula sa mga witnesses, ang mga resulta ng inyong follow-up interviews, at ang status ng mga ebidensyang ipinapadala natin sa laboratorio. So, always remember, hindi ito one-time report lamang. No? So, hanggat hindi pa nare-resolba ang kaso o hindi pa lumalabas ang inyong final investigation report, which will be discussed after this one, kailangan tuloy-tuloy ang pag-update natin gamit ang PIR. So, sa exam, huwag kayong malilito sa mga options. Ha? Kapag ang tanong ay tungkol sa updates o follow-up sa loob ng 1 hanggang 2 linggo, automatic ang sagot ay PIR, which is accomplished and submitted within 7 to 15 days. So ano nga bang itsura ng progress investigation report? Ito. Ito po yung itsura. No? So may matters investigated. Ito. May matters investigated. Meron namang facts of the case, so which includes overview of the facts, relevant statements of the witnesses, di ba? Nandito yung mga statements ng witness, affected structures establishments, results of the fire laboratory service, nandito na rin. And other relevant matters established in the course of investigations, no? So kailangan may pirma pa rin si Hepe dyan. Okay, next slide. Dito naman tayo sa final investigation report. So, final investigation report must be accomplished and submitted within 30 to 45 days from the date of issuance of a letter or mission orders. Okay? So, ito yung magkaiba no, compared sa dalawang investigation report. Kasi, yung dalawa is within
accomplished within 7 to 15 days. Tapos ang isa is 24 hours from the fire incident. Tapos ito, mag-start yung counting ng days is upon the issuance of mission order. So no undetermined cost should be reflected in any FIR. Okay, ano nga ba to? So ito yung pinaka-heavyweight at pinaka-penal na dokumento sa buong proseso ng investigation. So ang final investigation report ay kailangang matapos at masubmit sa loob ng 30 to 45 days. So, take note ang pagbibilang ng 30 to 45 days ay magsisimula kung kailan na-issue yung letter or mission orders. Hindi yung mismong araw ng sunog, okay? Compared kasi sa dalawang reports na diniscuss natin kanina, mag-start yon upon the incident. Pero ito is upon from the date of the issuance of the letter or mission orders. So, hindi mismo sa araw ng sunog. Okay? Yan yung tatandaan nyo ha. May isa pang napakahigpit na gintong golden rule dito, no? So, no undetermined cost should be reflected. Ito. No undetermined cost should be reflected in any FIR. Ibig sabihin, bawal isulat ng investigator na unknown or hindi malaman ang sanhi ng sunog. So bilang mga professionals, gamit ang scientific approach, kailangang maglabas ng pinal at tiyak na konklusyon ang fire arson investigator bago pirmahan ang report na ito. So the timeline is, once again, 30 to 45 days mula sa mission order. At strictly bawal ang salitang undetermined sa dulo. Okay, gets? Next, report. Under sa final investigation report, no? In circumstances that a case cannot be completed for some reasons, independent of the will of the fire arson investigator, an FIR must still be accomplished stating therein the details of the investigation and the most probable conclusions based on the presenting circumstances. Such case shall be closed based on the merits and specifically considered to be subject to reopening and circumstances that relevant evidences of the and or a witness shall surface in the future. So ano ang gagawin kung ang kaso ay napakahirap tapusin dahil sa mga dahilan na labas na sa control ng investigators? Halimbawa, matagal lumabas ang laboratory results o biglang nawala ang testigo. Di ba? So may mga ganyang klaseng circumstances kasi. So ayon sa SOP, kahit hindi pa kompleto ang lahat ng mga ebidensya o mga kailangang ebidensya, kailangan pa ring mag-accomplish ng FIR ang FAI pagdating ng deadline. Okay? So, isusulat doon ang lahat ng detalye ng investigasyon at ang tinatawag na most probable conclusions o ang pinakamalapit na hinalang sanhi base sa mga hawak mong impormasyon. So, ang kaso ay pansamantalang isasara base or nakabase sa merit nito. No? So, pero ito ay iko-considerang subject to reopening. So, ibig sabihin, automatic itong muling mabubuksan sa oras na may lumutang na bagong ebidensya or testigo sa kinakaharap. So, take note, kapag ang investigasyon ay na-stuck dahil sa mga external factors, isasara ang FIR based sa most probable conclusions. Pero, ang kanyang status ay subject to reopening. I hope you are still with me, no, you understand those important matters. No? So ano nga ba itsura ng final investigation report? So ito po yan.
Ito po yung buong itsura ng final investigation report. Dito may discussions na may facts of the case. Tapos kailangan may findings, no? So, dyan naka-state whether the fire is accidental or intentional in natures. Okay. Next. Last report na kailangan isa sa mga report na kailangan nating i-submit. No? So may tinatawag tayong fire investigation report or minimal damage fire incident. So this kind of report is accomplished in case of fire which resulted to negligible damage to property or structures and have no recorded casualty. Wala po siyang injured or namatay. So typically these cases involve only a small portions or a single sections of any structures or buildings and are usually declared fire out upon arrival by the firefighting unit. So paano naman kung ang sunog ay napakaliit lang at walang gaanong pinsala? So, hindi mo na kailangang dumaan sa mahabang proseso ng fire investigation report. So, sa halip na gagamitin mo yung sa halip na dumaan ka pa sa proseso ng FIR, gagamitin mo na lang ay itong klase ng report na to. So, FIR, MDFI. No? Usually, dito yung mga vehicle fires, ito yung klase ng report na kung saan yung mga vehicle fires ay nandirito. No? So inilalabas lang ang report na ito kung ang insidente ay nagresulta sa negligible damage o konting pinsala lang sa mga ari-arian at walang kahit isang recorded casualty. So walang nasugatan at walang namatay. So karaniwan, ang mga kasong ito ay tumama lang sa maliliit na bahagi o single section ng struktura at idinedeklarang fire out upon arrival. So, hindi na nakapagbomba yung bumbero kasi fire out na upon arrival or pagdating nila. So ang panuntunan ito ay formal na naka-angkla under the memorandum dated June 22, 2020. So ito tatandaan nyo ang fire investigation report na minimal damage fire incident ay para sa mga sunog na minimal damage lang. Walang casualty at kadalasang fire out upon arrival ang status. So ano nga bang nakapaloob dito? Ito po yung final investigation report, minimal damage fire incident. So ito, MDFI. So nandito yung mga details no na kung saan makukuha natin sa mismong biktima or sa mga during sa operations din po natin diyan. Kasi importante rin po yung yung time of operation, time of reported. Yan. So details of investigations nandito. Dispositions of the paragraph nandito. So kailangan aprobado pa rin ng hepe yan. Tapos may name and signatures of arson investigator. Ganon. So yan lang po yung mga itsura. And then end of the last slides show. So tapos na po tayo, no? Sir? Hello, sir. Okay na po, sir. Sige po, sir. Maraming salamat po, sir. Okay. So everyone, thank you so much for tonight. And see you. May June 1 pa ako, sir, no? May June 1 na. Yes po, sir. Meron po, sir. Doon na tayo magle-lecture sa finalizations natin. Sa final investigations. So I would choose siguro yung mga questions na may possibility talaga na lumalabas, no? Okay, thank you so much everyone. Matulog na po kayo kasi medyo late na din po. And may God bless you all.
Magandang gabi po. Sir, thank you, sir. Thank you so much po, sir. God bless. End ko na po yung live, sir. Thank you. Okay po.